Amen. Hallelujah. It's good to be in the house of God. Maaari po bang palakpakan po natin si Lord one more time? Yung palakpak na Panginoon. Come on. Hallelujah. Yung palakpak na pinagpala. Hallelujah. Amen. It's good to be in the house of God. Once again po, welcome po sa ating gawain, sa ating worship service. At sa mga nanonood po online, if ito po yung unang pagkakataon po na kayo po ay na-connect po sa amin sa Facebook, we would like to journey with you as well po. Pwede niyo po kaming i-message po sa ating Facebook page and we will gladly to reply to you and also to connect with you. Amen. Hallelujah. Sino po magsasabi dito na sobrang buti ni Lord? Amen. Alam niyo po, sa bawat isa po sa atin, sa nabanggit po ni Coach Angeline, alam niyo po, pagkatapos ng March, ano pong pagkatapos? April. Alam niyo po, sa April 5 po, gaganapin po ang atin pong Resurrection Sunday. I-celebrate po natin yung araw ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. April 5 po yon ng alas 5 ng madaling araw. Anong petsa po? April 5. Anong oras po? 5 a.m. Doon po tayo sa atin pong main church. Pero meron din po tayong gawain ng 10:30 dito po sa annex. Kung gusto po nating umattend po ng 5 a.m., doon po yun, sasalubungin po natin yung pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo sa buwang liwayway. Grabe, amen po, 5 a.m. Extra push, mas maganda po yun. Alam niyo po yan, taon-taon po natin ginagawa yun. Tapos pwede po tayong mag-invite ng ating mga mahal sa buhay sa darating po na April 5, Resurrection Sunday. Alam niyo po, hindi lamang po tayo maliligtas, pati po yung ating mga mahal sa buhay. Sino po gusto yon? Amen? Amen. So, April 5 po, 5 a.m. Invite po natin yung ating mga mahal sa buhay at meron din po tayong gawain ng 10:30 dito po sa annex. So, dalawang gawain lamang po tayo sa April 5. Isa po ng 5 a.m. sa main church, main building, at dito po sa annex building ng 10:30 a.m. Amen po? Amen. Hallelujah. Sige, maaari po bang tingnan nyo yung katabi nyo tapos pakingitian? Alright, ayan. Para naman bawas seryoso naman yung ating mga face. Ayan. Pwede pala yun, magkingitian po tayo. Sino po dito? Excited sapagkat nandito ka sa bahay, sambahan ng Panginoon. Can you hear loud? Amen! Amen! Alam niyo po, even us po na nandito po sa simbahan, the opportunity to privilege po also na mapaglingkuran po ang bawat isa. Kami po ay nagagalak na makasama po ang bawat isa. Whether po, first time po ninyo or matagal na po kayo nakakadalo po sa gawain ng Panginoon, naniniwala po ako na hindi po aksidente kung bakit ka naparito. Amen. Hindi po aksidente na nandito ka ngayon. Alam niyo po, church, kagaya po na nabanggit ni Coach Angeline, ang atin pong simbahan, ay nasa month series na pinamagatan po natin, Courage to Lead. Kasi po naniniwala po tayo bilang pamilya po dito sa simbahan, hindi lamang po iilan ang tinawag ng Panginoon upang maglingkod. Amen. Hindi lamang po iilan. Lahat po tayo sa mga kanya-kanya po nating kaparaanan ay may calling, may influence, at may purpose. Yung katabi po ninyo, amen, amen. Pwede po sigurong palitan po natin yung mic. Amen. Lahat po tayo may mga kanya-kanyang influence at calling at may purpose. Maraming salamat po. Ayan po. Amen. Ano po yun? Commercial lang po yun. That commercial is brought to you by Dove. Sabon. Amen. So yun po, para po sa bawat isa sa atin, yung katabi po ninyo ngayon, may purpose at may calling yan. Amen. Pero sino po mag-agree po sa akin, minsan, ang hirap pong mag-step or mahirap pong humakbang sa pinapagawa po sa atin ng ating Panginoon pag meron pong humahadlang. Amen. Minsan po ang humahadlang hindi po yung mga tao sa paligid natin, minsan tayo mismo. Andiyan ka ba? Amen. Yung magtatanong ka, wag na, baka mamaya hindi naman ako qualified. Wag na, sila na lang. Parang hindi ata para sa akin yan. Ngayong umaga pong ito, talakayin po natin yan. Kasi po, naniniwala po ako may mga boses po sa atin na nagsasabi, dito sa mundong ibabaw po, may magsasabi na hindi mo kaya, hindi ka pa ready, hindi ikaw yan. Huwag mo nang yan, huwag mo nang pasukin yan. Dito ka na lang. Okay na yan, mas payapa dito. Kaya ngayong umaga pag-usapan natin, ang mensahe po na atin pong tatalakayin ay pinamagatan po nating defeating your doubts. Say it with me, defeating your doubt. Sa bawat isa po sa atin, kung mahilingan ko po at matanong ko po, naranasan nyo po ba yon na may pinapagawa po sa inyong Panginoon, kaso nga lang parang may tinig na nagbubulong, wag na, mabibisi ka lang dyan. Wag na, mapapagod ka lang dyan. Hindi mo kaya yan. Hindi ka pa ready.
Sino ka ba para gawin yan? Baka magkamali ka lang dyan. Kung ikaw yan, hindi ka nag-iisa. Appear, high five. Amen. High five tayo dyan. No? Hindi lang ikaw yan. Minsan ako din yan. No, hindi. Ako, Lord, wag ako dyan. No po, kasi nga may duda. No, may duda. Nag-iisip ka, baka hindi naman para sa akin yan. Kasi alam niyo po, kahit gaano ka nakatagal sa church, whether ikaw po ay bago or matagal ka na, ang duda po, nagpapakita pa din po yan. Amen po ba? At alam niyo po, no, ang problema po sa doubt or duda, hindi po yan maingay, hindi po yan obvious, hindi po yan halata. Paunti-unti po yan. Unti-unti ang alin, pinapahinto ka, hindi yan, hindi mo kaya yan. Unti-unti yan hanggang sa alin, hindi ka na makakilos. Para kang na-paralyze. Na po, hindi ka makahakbang. Kaya ngayong umaga, pag-uusapan po natin, paano po ba natin ito magagapi? Yung duda po, no? Paano po tayo makakapag-lead ng merong tapang? Mari ko po bang maanyayahan ng bawat isa na tayo po ay tumayo, babasahin po natin ang salita ng Panginoon na matatagpuan po sa Book of Matthew chapter 14 verses 28 to 31. I'll be reading on po yung first slide, kayo po sa susunod. Sabi po doon sa verse 28, "And Peter answered him, Lord, if it is you, command me to come to you on the water." Lord, kung ikaw ito, sabihin mo, i-command mo na pumunta ako dyan sa tubig. Kayo po sa next slide. On the water. Verse 30 po. "But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, Lord, save me." Sabay-sabay po nating basahin. Verse 31. "Jesus immediately reached out his hand and took hold of him, saying to him, O you of little faith, why did you doubt?" Tayo po ay sumandaling pumikit at yumuko. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa pagkakataon pong ito, sa araw pong binigay niyo po sa bawat isa. Salamat, Lord, sapagat, Lord, may pagkakataon naman po ulit kaming marinig ang iyong salita. Panginoon, dalangin ko din po sa iyong mga anak na nandito sa lugar na ito, Lord, na kung mayroon, Panginoong, duda sa kanilang mga puso at isipan, Lord, ang dalangin niyo ko po ngayong umaga ay tunawin mo po ito. Palitan, Panginoon, ng pananampalataya at kalakasan, Lord, na nagmumula sa iyo. Sa aking mga kapatid, Panginoon, natatakot, Lord, humakbang. Lord, ang dalangin ko po, mangusap ka po sa kanila, Panginoon, ng personal. Palakasin mo po ang aming pananampalataya. Tulungan mo po kami, Panginoon. Lord, dalangin ko din po, kasangkapanin mo lamang po ang iyong lingkod upang magbahagi ng iyong magandang balita. Ikaw po ang marinig, ikaw po ang makita. Lord, enlarge the capacity of our hearts, our minds, even, Panginoon, ang aming spiritual na mata at tenga. Ikaw po ay maluwalhati, ikaw po ay maitaas. Banal na Espiritu, wini-welcome po namin kayo, ina-acknowledge po namin kayo at ino-honor po namin ang iyong presensya. Maraming salamat sa iyo po ang papurit pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. At natin magsabi ng Amen and Amen. Sige po, palakpakan po natin si Lord at tayo po ay makakaupo na. Amen. Amen. Sige po, pag-usapan po natin yung atin pong binasa po, no, sa aklat po ng Mateo. Alam niyo po, ganito po yung nangyari dito. Ang bago po tayo dumako po doon na po sa atin pong nabasa. Ito po yung kagagawa lamang po ni Lord ng alin ng miracle. Kagagawa lamang po ng ating Panginoong Hesus ng milagro. Ito po yung nag-feed siya ng 5,000. Okay? So bago po sa tagpong yon, ang naranasan po nila ay naranasan nila magmilagro ang ating Panginoon na magpakain ng 5,000 katao. Na po, tapos, ang nangyari po dito, no, pumunta po yung mga disciples niya sa bangka. Pagkatapos po noon, pumunta po sila sa bangka at habang nasa dagat po sila, meron pong bagyo. Kagaya po nung ating nabasa kanina. Then, ang nangyari po, bigla po nilang nakita sino? Si Jesus. Noon na naglalakad sa tubig. Okay, hindi po araw-araw, tama po ba? Imaginein po natin, pag kayo po siguro nasa bangka, no, tapos may nakikita kayong lumalakad sa tubig, ano pong mangyayari sa inyo? Matatakot, magtataka, ano yan? Totoo ba yan? Amen? Hindi po araw-araw tayong nakakakita ng ganyan. Kaya po natural lang yung reaksyon ng mga disipulo na sila po ay matakot. Na po, natakot sila. Pero sabi po ng Panginoong Jesus, no, this is me, I am the Lord. This is Jesus. Parang sinabi niya, relax, ako to, huwag kayong matakot. Okay? Ako ito.
Ako to yung kasama nyo. Kasama nyo ako magpakain ng 5,000. Ako to, si Jesus. Pero po, alam niyo po si Peter, meron po siyang ginawang kakaiba dito, no? Habang lahat, nasa bangka. Habang lahat, komportable sa bangka. Alam niyo po, si Peter sabi niya, Lord, kung ikaw yan, tawagin mo ako. Tama po ba? Atin pong nabasa, yung iba pong disipulo nasa bangka. Pero meron pong isang Peter na nagtangka at sabi niya, Lord, kung ikaw yan, tawagin mo ako. At ano pong sinabi ng ating Panginoong Jesus? Sabi ni Lord, come, halika. Ano po? Yun po yung sinabi ng ating Panginoon at ang nangyari po, si Peter ay bumaba sa bangka at siya po ay lumakad. Pakinggan po natin to church, no? Habang lahat po sila safe doon sa bangka. Meron pong nag-step out na pangalan ay Peter. Habang sila po ay komportable po doon sa bangka, meron pong isang taong nagngangalang Peter na humakbang. Alam niyo po, ganyan po pala ang leadership at paglilingkod sa Panginoon. Yung hindi ka maghihintay ng perfect timing para maglingkod. Nakita niyo po? Hindi po siya nag-antay na mawala po yung bagyo bago po siya humakbang sa bangka. Nakita niyo po yun? Nakita niyo po yun sa binasa po natin kanina, may bagyo, may hangin. Pero si Peter, nung sinabi ng Panginoon, ito ako. No? Ako ang Panginoon. Come. Sabi ni Lord, come. Si Peter po, nung sinabi ni Lord na come, siya po hindi niya po inantay na mawala muna yung bagyo. Hindi niya po muna inantay na mawala yung hangin. Ang ginawa po ni Peter, siya po ay humakbang sa tubig. Alam niyo po, ganun po pala sa ating mga buhay paminsan. Tama po ba? Minimake sure po muna natin walang panganib bago tayo tumapak. Alam niyo po, pwede po tayo magpakatotoo naman po talaga. Sino po bang gustong mapahamak? Taas kamay. Isasabak natin sa... Joke lang po. Wala pong ganun. No. Alam niyo po, hindi po siya naghintay na pumayapa ang dagat. Pero dahil sabi ni Lord, come, naglakad po siya. Pero bigla pong may nangyari. Tama po ba? No, sa kanyang paglalakad, nung una po, nung siya po ay humakbang, may pananampalataya. No, kasi sabi ni Lord, come, halika. Pero habang tumatagal, siya po ay nagdududa. Siya po ay meron ng duda. At ganito po din tayo sa bawat isa po sa atin. Nung una, ito po nung tinanggap mo si Lord Jesus Christ, tapos nalaman mo na ikaw ay mahal na mahal ni Lord, no? Nalaman mo na si Lord nagpakapako sa krus, no? Nabayubay ang kanyang katawan sa krus para sa iyo, sa sobrang pagmamahal ni Lord sa iyo. Nung nalaman mo yon, grabe ka. Lord, here I am. Send me. Ganyan. Lord, maglilingkod ako sa iyo habang ako ay nabubuhay. Pero nung ikaw ay naglilingkod na, Lord, bakit naman ganito? Hindi ako nag-sign up dito. Ang nag-sign up ako, Lord, gusto ko yung kabutihan mo, yung blessings mo. Hindi ako nag-sign up sa struggle. No, nung una, ready ka mag-serve, ready ka mag-lead. Pero along the way, totoo po ba sa atin, no? Nung tinanggap natin si Lord, excited tayo na maglingkod sa Panginoon. Pero habang tayo po ay naglilingkod, along the journey, nung may pinagdadaanan na, doon na pumapasok yung duda. Lord, totoo ka pa ba? Tas kamay. Ako lang po ba yan, church? Minsan nga po, no? Sinasabi nila, alam mo, pag ikaw sumunod ka sa Panginoon, kung kailan ka sumusunod sa Panginoon, dun ka dadanas ng mga pagdadaanan. Amen. Familiar po. Amen. Amen. No? At habang tayo po ay nandun sa ating lakbayin na ganoon, no, pumapasok po yung duda. Ngayon po pag-usapan natin, 3 bagay lamang po ang gusto ko pong ibahagi sa bawat isa sa atin. Una po, no, paano po natin malalabanan ang duda? Paano po natin ito magagapi? Number 1, kailangan po natin malaman ano po ba ang ginagawa nito sa atin. Una po, number 1, doubt distracts you. It distracts you from Jesus. It distracts you from your calling. It distracts you from your purpose. Ito po, church, we're going to go deeper, no? Lalalim tayo. Basahin natin. Sinabi doon, but when he saw the wind, ang nangyari po doon, no, makikita po natin doon, when he saw the wind, pakinggan po natin. Si Peter po, hindi agad siya nalunod. Tama po ba? Siya po ay naglakad. No? He is starting to sink. Lumulubog po. Siya po ay unti-unting lumulubog during that time. Hindi agad siya nalunod. Siya po ay unti-unting nalulubog.
No po, habang siya po ay naglalakad, pakinggan po natin. Tapos, ibig sabihin po, may moment po, during that time, that he is doing the impossible. Gumagawa siya ng miracle, ng imposible. Imposible po ba na tayo po ay makalakad sa tubig? Si Peter lang po yun. No? Siya lang po yun, una. No? Aside from Jesus. Siya po humakbang during that time. Si Peter lang po yun. Along the way, ibig sabihin po nun, meron pong time nung pagkakataong ito na gumawa ng imposible dahil sa pananampalataya si Peter, no? Sa pamamagitan ng ating Panginoon during that time. Pero ano pong nangyari habang siya po ay naglalakad? Sabi doon, when he saw the wind, nung nakita niya yung alin, yung hangin. Nung napansin niya na yung bagyo, nung napansin niya na yung paligid, nung napansin niya na yung alon, ang nangyari, ang pumasok ay yung takot. At doon po siya natakot. Nakita po natin, the moment na tinanggal natin yung focus natin sa Panginoon, doon tayo unti-unting lumulubog. Tama po ba? The moment na doon po tayo nakafocus sa problema natin, naniniwala po ako, dumating po kayo sa simbahan, dito po sa simbahan, maaring may iniisip po kayo, paano na kaya yung bayarin sa ganito? Paano na kaya si ganito? Paano na kaya ganyan? Paano na kaya sa susunod? Paano kaya itong aking kapatid? Paano kaya si tita? Paano na kaya si mama? Paring pong ganon. The moment po sa atin po na may pinanghawakan tayong pangako ng ating Panginoon, pero dahil nga may biglang bagyong dumating, yung focus natin dumating sa alin, na doon na na-focus sa bagyo, sa hangin, sa problema na parang lumalaki na ang nangyayari, unti-unti kang lumulubog. Totoo po ba? Ganun po sa ating mga buhay. The moment na tinitingnan natin yung problema natin, the moment na minamagnify natin, pinapalaki natin yung mga bagay sa ating mga mukha, yung parang talagang naka-zoom, doon po tayo na-focus. Kaya po pala sabi sa Hebrews chapter 12 verse 2, fixing our eyes on Jesus. No? Fixing our eyes on Jesus in Hebrews chapter 12 verse 2. Church, ganito po ang duda sa bawat isa po sa atin. Pumapasok po ang duda. Hindi po siya agad dumarating habang nakatingin ka kay Jesus. Dumarating yan kapag ikaw may kinakausap ka ng or ini-entertain ka ng mga problema. Noong una, ganun naman po talaga. Totoo po ito, no? Atin pong nararanasan ito. Noong una naman talagang nakatingin ka kay Lord. Nakita mo itong ganito, ganyan. Ay, bakit ganun? Ay, bakit ganyan? Totoo po pala, no? Pag yung ating mata ay hindi po nakatuon sa Panginoon at nakatuon sa sa tao, nakatuon sa problema, nakatuon sa sitwasyon, doon lumulubog tayo. When he began to see the wind, nakita niya yung hangin. Ngayong umaga, church, gusto ko pong tanongin ng bawat isa, saan po tayo nakafocus ngayon? Ano ang tinitingnan natin ngayon? Lately po, noong mga nakarang araw, ano po ang ating tinitingnan? Maaring problema, maaring financial struggles, no? Maaring kakulangan. And totoo naman po, dumarating po talaga tayo sa mga ganong pagkakataon. Sabi nga po na kaibigan, life is hard, but God is good. Amen. Madaming pagdadaanan, pero mas tapat si Lord. No, saan po ba tayo nakafocus? Sa opinion po ng tao sa atin? Yung sinasabi ng kapwa po natin? Or nakafocus po ba tayo sa ating mga nakaraang kamalian? Ayoko maglingkod kasi ang dami ko nang ginawang mali. Ayoko nang magtuloy kasi hindi na ako tatanggapin ng Panginoon. Pero pag tinignan po natin at tinuon po natin yung ating Panginoon, ang ating mga mata sa Panginoon, nag-iiba po, doon po tayo nakakalakad ng matino. Doon po tayo nakakalakad ng matiwasay. Madaming pinagdadaanan, madaming pagdadaanan. May mga parating pa, minsan nga. Meron pang isa dito no? Hindi mo na alam paano i-handle, bigla pang meron pa sa kaliwa. No, meron pa sa likuran at harapan. Teka lang, Lord, asan ka na? No, naharangan ka na. Kaya po ini-exercise natin, eyes on Jesus. Ang mata ko nakatuon sa iyo, Panginoon. Kahit may bagyo, lalakad ako. Kahit malakas ang hangin, tutuloy ako. Pero natural pong matakot. Buti pa na lang si Lord po, no? Ako po, nagpapasalamat ako sa Panginoon na si Lord hindi po siya nawawalan ng gana pag ako ay nagdududa.
Ito nga pong mga disipulo, kasama na nila, nakita nila magmilagro ang Panginoon eh. Pero hindi siya na-intimidate. Sa bawat isa po sa atin pong paglilingkod habang tayo po ay nabubuhay, totoo po ito, minsan excited ka sa umpisa, tapos nung along the way, ayaw mo na. Nung hindi na madali, ayoko na, kayo na lang yan, bahala na kayo dyan. Amen po? Nung una excited ka, let's go, gawin natin yan, let's go, tara, okay. Mga ilang araw, after 3 months, may pinagdadaanan na, ayoko na pala niyan, kayo na yan, parang ayoko na. Hindi dahil wala kang calling, pero dahil na-distract ka na. Amen. Alam niyo po, church, nagsisimula po ang duda pag hindi ka na nakatingin kay Jesus. Totoo po ba ito? Napansin niyo po, no? Every time na pag tinanggal po natin yung ating paningin sa Panginoon, doon po tayo madalas nagdududa, Lord, yun yung sinasabi, di ba? Natutulog ba ang Diyos? Amen. Tutulog ka ba, Lord? Bakit ganun? Lord, totoo ka ba? Pag hindi na nakatingin ang ating mga mata sa ating Panginoong Jesus, nakatingin na lang sa problema, ganun po ang mangyayari sa atin. Duda. Sabi mo nga sa katabi mo, eyes on Jesus, kapatid. Eyes on Jesus. Pangalawa po, no? Kung una, ang ginagawa po sa atin ng duda ay, dinidistract po tayo sa ating Panginoon. Pangalawa po, ang pagdududa, doubt makes you forget. Makakalimutan mo. Alam niyo po, church, no, sa bawat isa sa atin, pag may pinagdadaanan ka na at may nagdududa ka na, nakakalimutan mo yung katapatan ni God. Nakakalimutan mo yung ginawa ni Lord sa'yo noon. Tama po? Nakalimutan mo kung paano siya nag-provide noon. Nakakalimutan natin kung paano niya tayo inakay nung nagkamali ka, nung dadapa ka, kung paano kanya inahon ulit at ngayon nakakatayo ka ulit. Minsan, pag meron pong pumasok sa ating mga buhay na sitwasyon, nagdududa ka, nakakalimutan mo yung ginawa ng ating Panginoon noon hanggang ngayon. Tapos, ang mangyayari nun, para ka nang naparalyze, hindi ka na makahakbang, okay na, sila sa kanila na lang yan. Madedistract ka, makakalimot ka sa katapatan ng Panginoon. Isipin po natin, church, no? Si Peter po, during that time, no? Habang naglalakad po siya sa tubig, ibig sabihin, gumagalaw na si Lord sa buhay niya. Tama po. Ganon din po sa bawat isa sa atin, gumagalaw na si Lord sa bawat isa po sa atin, sa mga buhay po natin. Pero nung nagduda po si Peter, ang nangyari, nakalimutan niya kaagad. Parang nakalimutan niya kaagad. No po? Sabi po sa Psalm 77, verse 11, I will remember the deeds of the Lord. Naniniwala po ba kayo that what we remember and what you remember matters? Kung ano po yung naaalala mo, kung ano pa po yung natatandaan mo na ginawa ng Panginoon sa iyo, alalahanin mo. Alalahanin natin. Amen. Ganito po gumagana ang doubt. Papalimutin ka niya. Na po, para maghuhukay po siya ng ating mga alaala, o baon mo na yan dyan, tapos na yun. No? Alam niyo po, pag titingnan po natin ang bawat isa sa atin, tatanungin po natin, alam mo niyo po, may mga answered prayers yan. Dahil nga, syempre, nag-move forward na tayo sa buhay, may mga bagong pagkakataon na naman ng mga problema, amen? Pero naniniwala po ba kayo, na bawat isa sa atin may answered prayers na tinugon ni Lord noon? Kahit ngayon, amen. Baka mamaya answered prayer natin yun ngayon, nakasama natin yung pamilya natin. Kasama natin yung yung mga mahal sa buhay natin na nandito ulit ngayon sa simbahan, answered prayer. Minsan po, no, pag tayo po dumarating sa sitwasyon, nakakalimutan natin kung sino si Lord at ano ang ginawa ni Lord. Ito pong ginagawa sa atin ng duda, kaya gagapiin po natin yan. Paano po natin gagapiin? Alalahanin mo. Amen. Alalahanin natin. Alam niyo po, church, kahit po, no, kahit yung mga lingkod po, may mga pagkakataon po, ito nga po si Peter, kasama niya na si Jesus eh. Pag chinek niyo pa po yung sabi nga nila, nung tinatanong yung disipulo, sabi niya, Lord, bakit niyo kami tinatanong? Yung hinipo po siya yung babae na may issue sa blood. Lord, sabi ni Lord, sinong umano sa sa laylayan damit ko? Lord, bakit niyo kami tinatanong? Ang dami-daming tao dito. Pakainin niyo sila. Lord, wala tayong pagkain dito. Alam niyo po yun, minsan nakakalimutan,
Kaya ni Lord yun eh. Kung kaya ni Lord noon, kaya niya rin ngayon. Amen? Pero minsan dahil nga, totoo naman po church, practical at saka totoo lang tayo, minsan, pag tayo may pinagdadaanan, parang wala, yun na lang yun. Kasi nga, doon tayo nakatingin sa problema, nasa likuran si Jesus, na black na, kasi nga, naka-zoom tayo nakatingin sa problema, si Lord nasa likod lang, kumakaway, pero dahil nga ayaw nating tingnan, ang nangyayari, nadidistract tayo at nakakalimutan natin yung ginawa ni Lord. Alam ko po, naniniwala ako, may mga tao pong pinagaling na si Lord ngayon. May mga taong pinagaling si Lord noon. At may mga tao pang papagalingin si Lord sa mga susunod na bukas. Ako po napapalakas ako, kung kaya ni Lord yan sa Kanya, kaya ni Lord sa akin yan. Amen? Alalahanin ko kung gaano siya naging mabuti kay David, kung gaano siya naging mabuti kay Joseph, kung paano niya inakay sila Abraham, sila Isaac, sila Jacob. Ganon din, kung kaya niya noon, kaya niya pa rin ngayon. Alalahanin natin, amen. Kung powerful po yung salita ng Panginoon, powerful pa rin po ang salita ng Lord ngayon. Hindi po nagbabago si Lord. Minsan nakala natin, hindi, doon lang yun powerful. No. Kung active ang salita ng Panginoon dati, active pa rin ang salita ni Lord ngayon. Kung buhay ang pangako ng ating Panginoon, ng mga nakaraan pa. Kung buhay pa yon, alin, sa Genesis, buhay na yung pangako ni Lord. Kay Adam and Eve, hanggang ngayon, active pa rin at buhay pa rin po ang pangako ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Kapatid, alalahanin mo. No? Kami po, church, sa bawat isa sa atin, I don't know, hindi ko alam po yung pinagdadaanan mo, pero ngayon, no, yun yung sinasabi natin, count your blessings. Amen? Nagme-make sense po. Naiintindihan po natin. Totoo pala, no? May kapangyarihan pag inaalala natin yung kabutihan ng ating Panginoon. Dati hindi ko naman alam kung paano ako makakalabas din sa sitwasyon na yan, pero dahil sa katapatan at kabutihan ng Panginoon, heto ako ngayon, nakakatayo ulit. Heto ako ngayon, tumatanggap ng pagpapala ni Lord ulit. Dati tumakbo na ako kay Lord eh. Dati ayoko na eh. Pero andito ka ngayon kasi nga sa katapatan ni Lord, kapatid, alalahanin mo. Ano po, hindi ko po alam sa bawat isa sa atin, magkakaiba po tayo kung paano po natin tinanggap si Lord bilang sariling tagapaglingkod. Magkakaiba po tayong mga araw yon, tama po? Magkakaiba tayong oras, magkakaiba tayong panahon ng taon. Amen? Magkakaiba po tayo nung tinanggap natin si Lord, nung na-receive natin yung pag-ibig ng Panginoon, yung pangako ni Lord, tinanggap natin siya as Lord and personal Savior, nung during that time, naranasan natin, ay, totoo nga, may tunay na nagmamahal sa akin. Yun si Lord. Tapos nung may pinagdadaanan na tayo, Lord, totoo naman po, may pagdadaanan. Minsan talaga, mabubulag ka sa pagdadaanan mo. Magdududa. Yun po yung sinasabi, Lord, kaya ba today? Kaya ba ngayon, Lord? Kaya ba sabi nga po nila, joke po ito, no? Lord, kung tinetest mo lang ako kung kaya kong i-handle yung 5 million, testing na natin ngayon. Huwag na sa susunod na araw. Amen. Pwede naman na ngayon. No? Pero minsan kasi pumapasok yung duda, Lord, kaya ba talaga? But if we fix our eyes on the things na naghihila sa atin pababa. Kaya po sabi po, di ba, ang faith po is the confidence of things we haven't seen yet. Hindi pa nakikita, pero kumpiyansa ka ng mangyayari. Tama po ba? No, ganun po. Kumpiyansa tayo na mangyayari ang pangako ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa po sa atin. Hindi ko po alam sa bawat isa sa atin, church, maaari po, no, ilan po sa atin dito may pinagdadaanan. Akala mo hindi mo na kayang lagpasan. Pero heto ko ngayon, amen, Lord, salamat. Akala ko hindi na ako makakabalik, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Pero Lord, andito ulit ako ngayon, salamat. What you remember matters, church. Ang ibig sabihin lamang nito, si Lord ay tapat. At ito po ako magtatapos, church. Sa pangatlo po. Pero bago po doon, gusto ko po sanang paalalahanan ng bawat isa. Kapag nakakalimutan po natin ang katapatan ng Diyos sa ating mga nakaraan, ang mangyayari po, mahihirapan kang magtiwala sa Kanyang paggabay sa kasalukuyan. Alam niyo po, yung atin pong pag tumingin po tayo sa likod,
ng ating mga buhay. Makikita po natin kung paano po kumilos yung kamay ng Panginoon. Amen. Kagaya po ngayong araw, gusto ni Lord ipaalala sa atin, may plano ako sa iyo. Hindi pa ako tapos sa iyo. Amen? Kasi pwede lang pong wala tayo ngayon dito. Pero sobrang buti ni Lord, sobrang bait ni God, sobrang tapat ni Lord. No? Sa kabila ng mga pagdududa natin, ito pa rin tayo ngayon, nakakapagtuloy. Amen? No, naniniwala na Lord, yung aking panalangin, wala pa ngayon, pero Lord, dahil tapat ka, naniniwala ako sa oras mo mangyayari yon. Kung tapat ka, Panginoon, noon, Lord, naniniwala ko, tapat ka pa rin ngayon. Kung nangyari yung pangako niya noon, mangyayari din yung pangako niya sa bawat isa po sa atin ngayon. Alam niyo po, naalala ko po, no, sa ang ating simbahan, nagsimula po tayo sa garahe po nila Pastor. Nagsimula po, dati po sa light group po, no. Tapos nagkaroon na po ng simbahan sa garahe. Tapos po atin pong titingnan sa maliit, hanggang sa nagkatuloy-tuloy na po tayo, andito na po tayo ngayon, may aircon po tayo, dati po wala, electric fan, nagja-jacket pa, pawis na pawis. Okay lang, basta mukha kang cool, sige lang. Mag-praise and worship tayo, kahit pawis na pawis ka, kahit basa yung kilikili mo. Electric fan lang, laban na yan, tapos Manila paper, ganon-ganon. Pag titingnan po natin yon, Lord, eto na, may ganito na, salamat God. Amen? Ngayon po, kagaya po na nabanggit ng ating pastor, yung ating pong lote ay unti-unti na po tayo magtatayo ng building. Amen. Kung kaya ni Lord noon, kung kaya din ni Lord sa ibang simbahan na na magtayo ng kanyang bahay-sambahan, kaya din ni Lord sa ating Light Church family. Amen. Kayang-kaya ni Lord. Dito po magtatapos. Church, number 3. Paano po natin ito magagapi at paano po natin malalabanan yung ating duda? Doubt is defeated when you run to Jesus. Kapag tumakbo ka kay Lord, no, kapag humingi ka ng tulong sa ating Panginoon, this is something basic, but church, this is what we need. Kailangan natin ito. No, pag ikaw may pinagdadaanan ka, lalo na kung pinansyal, kanino ka tumatakbo? Sa may motor? Or Mars, may pinagdadaanan ako, baka naman, yan. Magme-message, Mars lang, alam mo na sunod. Amen. Aside sa ang latest, or Mars, pautang. Po? Alam niyo po, habang lumulubog po si Peter, binasa po natin, sumigaw po siya. Ano pong sinigaw niya? Lord, save me. Sobrang iksing panalangin, pero totoo. Amen. Sobrang iksing panalangin, pero totoo, walang paligoy-ligoy. Pero Lord, ito yung heart ko, Lord. Sagipin mo ko. Di ko kaya, pero kaya mo. No, sabi po sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9, my grace is sufficient for you. Sapat daw po ang grasya ng ating Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo. Sige, tingnan mo. Yan. Naniniwala po ba kayo ng bawat isa sa atin pumapalya? Nagkakamali. Pero sabi ng ating Panginoon, sufficient daw po yung grasya niya. Kailangan mo lang, kailangan lang po natin, kagaya ni Peter, alam niya kung kanino siya hihingi ng tulong. Lord, save me. Lord, save me. You know, at church, sa bawat isa po sa atin, kapag nagda-doubt tayo, feeling natin, disappointed si Lord. Tama po ba? Feeling natin, ayoko na. Wag na. Pero alam niyo, tingnan niyo po natin yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. No? Hindi niya sinabi na habang lumulubog po si Peter, hindi niya sinabi, bahala ka dyan, ginusto mo yan eh. Amen? Hindi niya po sinabi yun, bahala ka dyan, wala kang pananampalataya eh. Bahala ka dyan, ginawa mo yan eh, ginusto mo yan eh. Pero ang ginawa ng ating Panginoong Jesus, ang ginawa niya ay in-stretch niya po yung kanyang kamay, inabot niya po yung kanyang kamay. Hindi niya pinagilitan agad. Hinawakan niya muna yung kanyang kamay. Sabi doon, Jesus, immediately. I want this to settle in our hearts, in our heads. Sabi doon, Jesus, immediately. Ibig sabihin, wala nang paligoy-ligoy, agad-agad.
No, the moment that we decide na, Lord, save me, ang gagawin ni Lord, immediately He will reach out. No, totoong panalangin, totoo, maiksi, pero totoo. Itong sinabi niya, Panginoon, tulungan mo ako. Si Lord agad-agad inabot ang kamay. Pag sa tao po, no, pag tayo nagkamali, ginusto mo yan, bahala ka dyan. Deserve, amen. Deserve mo yan, bahala ka dyan. Pero kay Lord, He will stretch out His hand. Church, say close, no, kahit lumulubog tayo, mga magulang, mga kapatid. Naniniwala po ako, minsan isang araw, lumubog tayo, unti-unting lumulubog, minsan nga nalulunod na eh. No? Pero ito po ang magandang balita. Magandang balita po sa akin at magandang balita sa iyo, hindi tayo pababayaan ni Lord. Ang tanong lang po sa bawat isa sa atin, tatakbo po ba tayo papunta sa Kanya or papaalis sa Kanya? Minsan po sa ating pagdududa at sa ating pagtatanong, minsan lumalayo po tayo. Amen. Lord, akala ko ba tapat ka? Lord, akala ko ba gusto mo ito? Pero na hindi nangyari yung mga kagustuhan mo, umalis ka na. Amen? Familiar story po ba yon? Nung nagpipray tayo na, Lord, dapat ganito ang mangyari, kaya nung hindi nangyari, ayoko na, baala ka dyan, Lord. Alam niyo po, hindi naman po, lingid sa inyo, no, na minsan tayo po, bilang isang mananampalataya, pag tayo po ay nagduda, ang unang response natin, magtampo, umalis sa gawain, ayoko na. Pero alam niyo po, ito po maganda na nabasa ko po dito sa buhay po ni Peter, sa ginawa niya. Nung siya po ay, nakafocus, yes, totoo yun, ganun din tayo, mapofocus tayo sa bagyo, sa hangin. Unti-unting malulubog. Pero nung unti-unti siyang lumulubog, alam niya kung sino ang tatawagin niya. Si Jesus. This is how we defeat doubt. We run to Jesus. Tatakbo papunta kay Lord. Lalapit sa Panginoon. Church, hindi mo ma-overcome ang doubt pag tinatago natin. Pero ma-overcome natin ito pag dinadala natin ito kay Jesus. I don't know about you, di ko po alam ang pinagdadaanan mo. But today, God is saying, all you have to do is come. Halika. Hindi ko po alam. Bawat isa po sa atin, may kanya-kanya po tayong pinagdadaanan. No po, hindi ko po alam kung gaano kabigat. Hindi ko po alam kung gaano kalaki, pero sabi ni Lord, come. Ang sarap pong alalahanin yung kabutihan at katapatan ng ating Panginoon. Amen. May pinagdadaanan, yes, pero grabe. Paano tayo inakay ni Lord noon? Paano niya tayo inakay ngayon? Hindi ko alam kung paano ko nagawang makaahon pa noon, pero ito ako ngayon. Naalala ko yung kabutihan ni Lord. Maaari ko po bang maanyayahan ng bawat isang tumayo? Alam niyo po, sa pagtayo po natin, I pray po, no, that we are also carrying that faith. Lord, I will stand. And I will reach out my hand and I will say, Lord, pag hindi ko na kaya, pag ako'y nagdududa, Panginoon, hayaan mo, Lord, na ang aking mga mata ay palaging nakatuon sa iyo. Hindi ko maintindihan, Panginoon, yung aking mga pinagdadaanan. Pero pwede kong pagkatiwalaan ang puso mo sa akin at ang plano mo sa akin. Church, tandaan po natin, sa ating nabasa, out of all the disciples, si Peter lang ang naglakas loob na humakbang. Ngayong umaga, hahakbang ka ba? Ngayong umaga, pag sinabi ni Lord, halika, magtiwala ka, hahakbang ka ba? Kapatid, ikaw na lang yan. Ikaw ang magde-decide niyan. Kagaya ni Peter, habang yung iba nakaupo doon, habang sila ay ligtas, si Peter dahil sinabi ni Lord, Lord, ako ay hahakbang. Oo, sa paghakbang mo, may pagdududa. Pero huwag kang mag-alala. Maaring malunod ka, pero may sasagip sa iyo. Yun ang ating Panginoon. Hallelujah. Alam mo, church, hindi dahil perfect si Peter, hindi din perfect yung katabi mo, hindi din ako perfect, pero dahil may pananampalataya siya. Let's close our eyes. Let's bow our heads today. Hallelujah. I believe God and the Holy Spirit is talking to someone right now. Kapatid, ang sinasabi ng Panginoon sa iyo, tara, halika, may malalapitan ka.
May tanggulan ka, may sumbungan ka. Oo, si Peter nagduda. Oo, si Peter unti-unting lumulubog. Pero dahil sa kanyang tapang at sa kanyang pananampalataya, na-experience niya kung paano siya abutin ng Panginoon. Ngayong umaga, naisin natin na, Lord, gusto ko din, Panginoon, ma-experience. Gusto ko din, Panginoon, maranasan ang iyong pagliligtas, God. Gusto ko rin po maranasan ang iyong pag-ibig. Kapatid, nasa bangka ka pa ba? Ngayong umagang ito, aalis ka ba sa bangkang yan? Kung may pinapagawa sa iyo si Lord, kung may sinasabi sa iyo si Lord, anak, halika. Kapatid, hahakbang ka ba? Oo, may duda. Pero ngayong umagang ito, pinapaalala sa atin ng Panginoon, anak, kung kaya ko sa kanila noon, kung kaya ko kay David noon, kung tapat ako kay David, kung tapat ako kay Peter, kung tapat ako kay Moses, kay Noah, kapatid, sabi ng Panginoon, anak, tapat pa rin ako sa iyo ngayon. Hindi ako magbabago. Tapat ako simula noon hanggang ngayon at magpakailanman. Ano kaya ang comfort zone mo ang iiwan mo ngayong umaga, church? Saan ka tinatawag ng Panginoon? Maring pinipigilan ka ng duda kasi feeling mo hindi mo kaya. Ngayon, dalangin ko, piliin mo ang humakbang. Piliin mo ang pagsunod. Kapatid, isang hakbang lang. Isang hakbang lang. Sinasabi ni Lord ngayon, come. Maari may mga tinig sa iyong paligid na nagsasabing, wag. Pero ang dalangin ko na mas maging malakas ang tinig ng ating Panginoon. Anak, come. I want you to lift up your hands today. As you lift up your hands, God is reminding you of His goodness. Pinapaalala ng Panginoon ka, anak, kung kaya ko noon, kung nag-provide ako sa iyo noon, kung nag-provide ako sa pamilya mo, kung kaya kong mag-provide para sa iyo, kung kaya ko magpagaling sa kanila noon at ngayon, kaya ko rin sa iyo ngayon. Alalahanin natin kung gaano naging tapat si Lord. Kanya-kanya tayo ng patotoo, kanya-kanya tayo ng testimony, kanya-kanya tayo ng naranasan. Kanya-kanya tayong pag-alala. Ang sinasabi ng Panginoon, anak, halika, come, come, come. While we lift up our hands today, we're going to worship God. And as we worship God, sasabihin natin sa Panginoon, Lord, kahit may struggles, Panginoon, kahit may pagdadaanan, aalalahanin ko ang iyong kabutihan, aalalahanin ko ang iyong katapatan, aalalahanin ko kung sino ka sa buhay ko. Hallelujah! I will remember you, God. Even when struggles come, I will remember you. Even when the struggles come, I will remember your word will never change. Hindi siya magbabago. Nothing can take away your hand on my heart. I will remember you. Even when the struggles come, I will remember
I won't forget how you call me. Alalahanin mo, kapatid, kung paano kanya inibig, kung paano kanya minahal, kung paano kanya tinawid. Sa kabila ng kakulangan natin, sa kabila ng ating mga kahinaan, patuloy niya tayong tinatanggap at minamahal. Alalahanin mo. Alalahanin natin. I won't forget how you set me apart. I won't forget, God. Forget how you captured my heart. Every moment I live, I give to you. I remember you. I remember you. Habang nakataas po ang ating mga kamay, patuloy po nating alalahanin ang kabutihan ng Panginoon. Minahal ka niya, pinatawad, pinrobide ang mga pangangailangan, pinagaling ka ng Panginoon. Open your mouth to the Lord right now at simulan mo siyang pasalamatan. Ikaw lang at ang Panginoon. Alam mo kung ano yung ginawa niya sa buhay mo. Habang nagpapasalamat ka sa Panginoon, yung mga pagdududa, yung mga pag-aalinlangan, pinapalitan ng pananampalataya. Salamatan mo ang Panginoon, pinagaling ka niya. Salamatan mo ang Panginoon sa biyaya niya. Salamat po, Panginoon. Kapatid, focus ka, hindi sa storm, focus ka sa Savior mo. Siya ang tagapagligtas mo. Kahit nasa anong bagyo, ng anumang pagsubok, sabihin mo sa Kanya, Lord, tulungan mo po ako. Lord, sagipin mo ako. At habang nakataas ang kamay mo sa Panginoon, inaabot ka niya ngayon. Kahit hindi mo itaas yan, inaabot ka pa rin ng Panginoon. Naririnig niya yung mga panalangin mo. Hallelujah! Mas mabuti pang nasa labas tayo ng bangka na siya yung ating kasama kaysa nasa loob tayo ng ating bangka, ng ating pangarap. Wala naman siya. Samahan mo kami, Panginoon. Itaas mo ang aming pananampalataya kahit na sa gitna ng bagyo. Hawakan mo kami. When this Hallelujah. troubles come, I will remember your word will never change. Nothing can take away your hand on my heart. I will remember you. Even when the struggles come, I will remember. Sing it to the Lord. Word will never change. Nothing can take away your hand on my heart. I will remember you. Hallelujah. Panginoon, narito po ang mga kamay ng iyong mga anak na patuloy na aalalahanin ang iyong kabutihan. Hugasan mo ang aming isip, ang aming puso. Salamat, ni-level up mo. Hindi takot kung hindi pananampalataya. Pinalakas, pinagpala mo ang bawat isa sa amin. Taas po natin ang ating mga kamay sa Kanya. At Lord, bago kami lumabas ng lugar na ito, salamat, pinuno mo kami ng pag-asa, pinalakas at pinagaling mo po kami. Kapatid, hawak ka ng Panginoon. Hawak ka ng Panginoon. Tingin ka lang, tuloy ka lang para sa Kanya. May the Lord bless you and keep you. May the Lord face shine upon you. I receive. May the Lord grant you peace. I receive.
May the Lord bless all the works of your hands. I receive. May the Lord protect you and guide you. I receive. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' name, lahat po ng mga anak ni Lord ay sumigaw na malakas na, Hallelujah! Come on, for 10 seconds, palakpakan po natin ang Panginoon. Yung palakpak na pinagpala. Amen, amen. Kamayan po natin ang bawat isa at sabihin mo sa Kanya, pinagpala ka ng Diyos. God bless you po. See you next Sunday. Shine for Jesus.